Hello mga amigo, amiga, guwapo, guwapa. Nandito ako sa Galacia pa rin, pero sa 1 ako dinala ng Panginoon. Dito ako sa 1, ibibigay ko to sa inyo. Basahin ko yung panimula ha, para malaman din ninyo. Yung iba na alam na to dahil dati ko na tong pinapahayag. Nang maipangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo. Nag-react yung spirit ko. Lumitaw ang katanungan kung dapat bang sundin ang kautusan ni Moses para maging Kristiyano. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saligan ng buhay na kaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pabawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, may mga sumasalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moises upang mapawalang sala ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turo. Sa maling turong ito, ang mga nadaya sa mga maling turong ito. Sa maling turong ito, nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol si Jesus. Jesucristo, binigyan diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao. Naunawaan niyo yon? Hindi sa kapangyarihan ng tao. Katulad ko, tinawag ako ng Panginoon at hindi ako pinili ng tao. Ang Panginoon ang nag-utos sa akin ito para may pahayag. Katulad si Pablo, ganun din. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, nasaan ako? Ng kapangyarihan ng tao at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Mapawalang sala ng Diyos ang mga tao. Sa mga huling kabanata ay ipinapakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadaloy dahil sa pag-ibig na bunga ng pananalig kay Kristo. Mula kay Pablo na hinirang, nasawa na ako. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni ng pamamagitan ng tao. Hindi ni Kristo, kundi ni Kristo at ng Diyos, Ama nang muling bumuhay kay Jesus. At mula pa rin sa mga kapatid na kasama ko. Sa lahat ng mga iglesia sa Galacia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Ama at sa ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan. Inaalay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kita mo, inaalay ng Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Ito na ako. Ang tunay na mabuting balita. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at humaling kayo sa ibang mabuting balita. Humaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga mananglilinlang sa inyo. Sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita o baguhin daw ang bagong balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko,
hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kung paano naging apostol si Pablo. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi naman talaga. Galing sa Panginoon yan eh. Sa 12 na. Hindi ko ito tinatanggap mula sa tao, ni itinuturo sa akin ng tao. Tama naman. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Maging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong sinungaling. Maraming Hudyong kasing gulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago ipinanganak at tinawag upang maging tingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipapangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni kanino man. Tama, katulad ko, hindi ako sumasangguni kanino man. Nakikinig lang ako sa aking Holy Spirit. Yan ang tama. Kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang magpakita kay Pedro at sa 12 at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Si Santiago kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko at sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya sa kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Yun po. At may patutungang pinakita sa akin, amin po nga pala amin. May pinakita sa akin pangitain na naman ngayon. Bundok. 2 tumpok ganon. Bundok siya tapos bato-bato tapos bundok uli. Yung gitna nun bato-bato ulap siya na bundok puti. Tapos merong pahaba na kahon doon sa gitna. Bundok tapos may kahon na pahabang kahon. Hindi yung parang katulad ng cellphone natin, ganyan ang itsura pag nakahiga doon sa ibabaw ng bundok. 2 bundok puti-puti. Yun ang pinakita sa akin. Ay, ugnayan din naman dito. To. Kaya pala dito ako dinala ng aking Holy Spirit. Ito babasahin ko kasi nandito. Kaya ito, nagpatuto ako yung bundok na ulap, puting-puti. Tapos sa gitna, mayroon nga kasing ganyan hugis sa cellphone natin. Pahabang box. Tapos parang paakyat pa doon sa isang bundok. Kasi 2 bundok yun eh. Yung isang bundok, nasa gitna pa siya. Yung kahon. Yun ang pinakita sa akin kaninang umaga. Ito ngayon ang binasa ko para sa inyo. Sana naunawaan natin. So naman, ang pagtawag sa akin, hindi ako tinawag ng tao, hindi ako pinili ng tao. Tinawag ako ng Panginoon para magpahayag ng katotohanan dahil ito naman ang ginusto ko rin. Purpose ko ito, magsalita ng katotohanan. Kaya araw-araw niya ako binibigyan ng
na ano, ito yung naging ano ko ngayon, naghahayag ng katotohanan. At ilang beses niya akong tinawag. Kanina, meron pa pala siyang pinakita sa akin. Ano, merong ano, ayun ko, parang daan siya, daan. Tapos sa dulo, may tao doon. Isang tao, nakaputi. Dulo siya, daan siyang mahaba, mahaba. Tapos doon sa dulo, merong bukas na, merong bilog. Tapos, merong tao sa gitna, nakaputi. Tapos, dito naman sa kabilang side, may pinakita sa akin, ano, yung dalawang bintana, tapos yung isang bintana, may dalawang tao doon, tapos kaway-kaway. Yan. Tapos, may pinakita pa sa akin, hindi ko kung alam kung ano, apelyido ko nung dalaga pa ako. Apelyido ko nung tatay ko. Nakasulat talaga. Yan ang binigay sa akin. Tapos may kamay. May kamay para akong aakyat sa kamay. Para akong sasakay sa kamay. Ganon. Nandoon. Pinakita sa akin yan. Kanina. Yun lang. Amin po kasi yan ay totoo. Yan mga pinakita sa akin. Hindi ko na ililista yan. Hindi ko na yan iano kasi pinapahayag ko na naman yan sa inyo. Maalala ko pa rin yan pagka ano. Yan ang mga pinapakita sa akin dati. Ay, dati, yung mga dati, at saka ngayong kasalukuyan. Yun, kanina. Yung ulap ang pinakahuli. Yung una, yung daan na malayo, tapos may bukas doon na pinto. Hindi ko alam kung pinto yun, o kuweba yun, o ano. Tapos may tao doon nakaputi. Nakaano sa gitna ng daan ng pinto, o ano yon, kuweba. Basta pahabang daan. Tapos, yung isa naman, may dalawang bintana. Tapos, yung isang bintana, may dalawang tao doon, babae, lalaki, kamakaway-kaway. Yan ang pinakita sa akin kanina. At yung apelyido ko nung dalaga pa, at nung dalaga ko, yun, pinakita sa akin kanina. Tapos, yung kamay, parang may ano sa parang may sasakay doon sa kamay yun. Puro puti yun. Puro puti. Tapos yung ano, ulap na puti. Dalawang bundok na ulap. Tapos yung gitna, yung ganyang box na katulad ng cellphone natin. Pag inano mo, ganyan ang shape nung nakita ko nung sa gitna ng ulap. Bato-bato. Tapos nandun sa ibabaw yung ano, para bang paakyat yung itong box. Hindi ko alam kung ano yon. Basta nakita ko parang siyang kahon, ganyan kasing laki ng cellphone natin, ganyan. Puti silang lahat. Yun lang ang pinakita sa akin ngayong araw na to. Kaninang umaga yun pinakita sa akin. Tapos itong nandito sa Galatia, tungkol to sa, ito yung kautosan ito yung tungkol sa pagtawag kay Pablo ba? Oh, Pablo. Pagtawag kay Pablo, katulad din sa kanya, pagtawag sa kanya, sa akin, ang Panginoon ang nagtawag. Hindi tao ang nag-ano sa akin, ang Panginoon. At yung mga binibigay ko, hindi galing sa tao, galing sa akin mismo, hindi. Galing dito sa Bible nagmumula. Tinuturo sa akin ng Holy Spirit, yung aking gabay, siya ang nagbibigay sa akin ng lahat ng to, mga mensahe. Kaya, yun lang po. Salamat kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa, migo-miga. Yun ang aking nasabi ko na lahat. Kapayapaan, habag, at sumasa atin nawa ang Panginoong Hesukristo, at syempre abundance para sa ating lahat, di ba? At kapayapaan at kaligtasan nating lahat. Salamat po. Amen. Yun lang po. God bless.